Yan, bagong topic na naman tayo ngayon mga ka-native. Topic natin ngayon ay bakit nga ba premium feeds dapat yung ibigay natin? Yung minimin ko na premium feeds ay yung nakapack mismo, no, per kilo, nakapack po siya per kilo. Napaka-importante na para sa akin, no, na premium feeds yung binibigay natin sa mga sisiw natin dahil nga para mas secured, no, sa mga madudumi, safety sila. At saka, yung mga premium kasi na feeds, no, may anti-coccidiosis. Yung sisiw natin, prone sila sa sakit na coccidiosis, no, which is, yun po yung tawag ng iba cocci, yung pagdumi po ng dugo ng ating mga alagang manok. Yung kinagandahan dito sa premium feeds, mas mataas yung crude protein niya, mas mabilis lumaki yung manok, at higit sa lahat, maganda yung pagtubo ng balahibo kasi nga andin po siya, mas maganda yung parang yung mga nutrients na contents niya, no, kumpara sa mas murang feeds yung naka per sako na nire-retail, no, sa palengke. So mas okay ako sa nakapack. At napansin ko rin, kasi nga nakapack siya, no, iwas siya sa mga dumi. Kasi kapag naka-retail kasi, napapansin ko minsan, lalo na ako, no, napaka-stricto ko sa patuka sa manok, no, gusto ko walang alikabok, yan, at talagang yung bango, hindi po agad nawawala. Yan. Kasi kapag dun sa nakapack, kada, alam mo ba, isang araw, isang pack yung nauubos nila. So, sa isang araw, isa lang din po yung bubuksan namin, no? So, hindi siya panis na makakain ng sisiw at yung bango niya, nami-maintain pa rin sa loob ng pakete. Yun yung kinagandahan kung bakit nga ba per pack or premium feeds yung nasasuggest ko sa mga ano natin, sa mga ka-native natin, no? Yan. So, ito napapakita ko sa inyo, no? Same lang naman sa pag-aalaga to ng manok na heritage chickens or mga native chickens, no. Itong mga manok to ay mga pangsayaw, which is i-release namin sa June. So isa ito sa business ko sa pagmamanok, no. So sa akin kasi dito meron tayong mga native, meron tayong heritage, yan. Yung native natin ngayon darag lang. Yan. Sa heritage, may Rhode Island tsaka Black Ostolorp, tsaka may show type. Show type natin, Rhode Island na show type at Jersey Giant, which is pang malakihang manok, pang upgrade talaga sa mga pangkarne. Yan. At higit sa lahat, kailangan ng vitamins ng manok natin. Yan. Todo bang magastos yung sisiyaw? Sa ganito kadami, hindi naman gaano. Kasi yung mga sisiyaw natin, no, paunti-unti lang naman yung kinakain nila. Importante dito sa mga sisiw natin, hindi siya sobrang dami yung pinapakain. Kasi kapag sobrang dami yung pinapakain natin, magsasawa din po yung ating mga sisiw, no? So dapat tama lang talaga na mauubos agad nila. Yung problema kasi kapag nasobrahan yung pagkain sa mga manok natin, no, pagkabukas yan, medyo iba na yung amoy niya. Parang katulad din po ng sa pagkain ng tao, no. Medyo ano na siya, medyo nakakaumay na kasi parang nahanginan na kumbaga yung pagkain. So same din po dito sa mga manok natin. Tama lang talaga. Yan. Pag sobrang dami naman, yan, nasasawa yung manok natin, nang walang ganang kumain. Dapat katulad nito, agresibo sila. Malalaman agad natin kung sino yung kapag agresibo silang kumain, malalaman natin kung sino yung may diferensya sa kanila, no? So dapat tama lang talaga. Pagkagabi din, pinapakain pa rin namin sila hanggang alas 8 lang. After alas 8, lights off na kami. Hindi na kami nagpapainit dito para po masanay sila sa temperatura. Yan. So same din dun sa kabila, mas bata yon, mas high protein yung kinakain ng mas bata. Kapag ganito, ito din pala, no, kapag lumalaki yung manok natin, dapat may ibang klaseng feeds, mas mababa na yung crude protein. Ano ba yung mangyayari kapag mataas pa rin yung crude protein na binibigay natin sa kanila? Pwedeng mas bumigat sila lalo dahil nga kailangan nila ng
mataas na crude protein yung kinakain nila, mas bibigat sila lalo, baka hindi kayanin ng buto nila, yung bigat nila. So, malaki yung chance na magiging marupok yung bones ng manok natin. So, sa edad na 1 month old to 4 months old, iba naman na premium feeds pa rin, pero mas mura siya at nakapakete pa rin, pero iba na yung crude protein na andon mismo sa feeds natin, no? Yan po yung kinaibahan kapag tumatanda yung manok natin, bumabawas din po yung crude protein, no? Kasi nga hindi naman tayo broiler, no? Kasi yung broiler high on protein talaga na feeds para mabilis ma-harvest. Itong mga manok na ito, no, same sa heritage chickens natin, hindi naman natin, yung heritage chickens natin, depende sa gamit. Dito sa amin, napapalaki kami for breeding. Sa akin, hindi kami napapalaki for, tawag nito pang meat, no? Focus na kami ngayon sa breeding purposes. Lahat ng manok namin ay naka-focus sa materials, no? Same din dito sa pangsayo natin, madami tayong mga ano din dito, mga cross, and meron din kaming mga puro. Yan. Yun po yung farming namin dito sa Pulau Munok Team Chicken. So dami kaming klaseng manok dito. Yan. Yung importante ay kaya lang nating alagaan, no? At na-enjoy din tayo sa mga napapalabas natin. Sa breeding kasi mas na-enjoy ako sa napapalabas kong manok. Yung mga maraming gwapong lumalabas, yun yung nagagandahan ko. Talagang focus tayo sa breeding. Ganun yung Pulau Munok Team Chicken, no? Kasi nga mula bata, no, mahilig na talaga ako sa pag-breed ng mga klaseng hayop. Pero sa ngayon, focus ako sa manok. Napakagandang i-breed ng manok. Bilis dumami, mabilis lang pong bumalik yung puhunan, no? Lalo na kapag magaganda yung quality ng manok ninyo. So sa pagmamanok naman, quality muna, no, bago magbenta, ano? Kasi nga alam niyo naman kapag quality, maraming maaakit. Siyempre, susunod na yung benta. Huwag niyo munang isipin na benta agad kahit hindi quality. Yun, pangit yun. Yung negosyo na una-una lang, no, sa huli wala na kasi nga hindi quality. So dapat quality talaga, kasi yung quality, ang bilis lang pong maibenta ng quality manok. Yan. So, yun lang po yung mga ma-advise ko sa inyo about sa feeds, sa quality ng manok. Yan, quality. Ibig sabihin yan, kapag quality yung manok, yan, may kamahalan, yung pagbili. Tapos, dito sa akin, tama lang naman yung pagbenta natin. Yan. Yun lang, enjoy lang sa pag-breed. Hintay-hintay lang, tiis talaga kapag farming, no? Kasi nga kapag nagbenta na po kayo, tuloy-tuloy na po 'yan, no? Pero wag niyo pong ibenta yung mga breeders ninyo, no? Kasi nga pero dapat meron din po kayong ipapaiwan para gawing breeder din. Wag ubusin kasi nga para may backup din tayo mismo. So, yun lang, yun yung mga advice ko sa inyo at sana'y matulungan ko kayo sa mga advice na ito, no? At sa pagbilis lumaki ng inyong mga sisiw, pag-alaga.